Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Mga kapatid, tayo po ay nasa ikatlong araw ng nobinaryo natin para sa paghahanda sa inyong kapistahan. Kaya naman, sama-sama nating ihanda ang ating sarili sa pagdiriwang ng kapistahan ng parokya na ito. Pakilala lang po ako ilang saglit. Ako po si Father Paulo Barbasias. Kasalukuyan po akong naka-assign sa ating seminaryo, ang St. John Paul II Minor Seminary bilang procurator at bilang spiritual director. Ito po ang aking pangalawang assignment. Ang aking unang assignment, ako po ay naging parochial vicar sa Our Lady of Light o Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Light sa Cainta. Ako po ay 3 years ng pari. Mula po ako sa Buso-Buso Antipolo, doon po ako lumaki. Kaya naman masasabing tubo rin ako ng ating diocese. Ngayon, pag nilayan natin ang ating narinig na ebanghelyo, gusto nating maging malinis. Noong panahon ng kasagsagan ng pandemya, nakita natin ang halaga ng paglilinis, pag-disinfect, paghuhugas ng kamay. At kahit na, hanggang ngayon, ay dala-dala pa rin natin yung mga routine na yun na natutunan natin sa pandemic. Pakikapapo ang mga bulsa. Siguro isa sa mga laman ng bulsa natin ay alcohol. Bunga yan ng naranasan natin sa pandemya. Ako nga po, pagsasakay ako ng public transportation, dapat may dala-dala akong face mask. Paghahawa ko ng public objects, katulad na lang ng handrails dyan sa LRT, pag nagko-commute po ako papasok ng UST, ay dapat mayroong daladalang alcohol. Hindi naman dahil sa germaphobe tayo o kaya naman dahil tayo ay takot sa mga katabi natin, pero dahil ayon yan sa naranasan natin. Natuto tayo, kaya naman daladala natin kung ano yung natutunan natin. Dapat malinis, dapat laging dinidisinfect ang mga bagay-bagay. Yan ang natutunan natin ayon sa ating karanasan. Kaya naman, kung titignan natin, our practices today ay hindi po bago sa mga kapatid nating mga Hudyo, kung tutuusin. Dahil narinig natin sa Ebanghelyo, napakahalaga sa kanila ng mga purification rites. Kailangan daw hugasan ng kamay bago kumain, na ginagawa naman natin. Kailangan daw hugasan yung mga pinamili galing sa palengke. Check. Yung mga nanay natin, ginagawa lagi yan. Kailangan hugasan ang mga pinagkainan. Siyempre, lagi niyang sinasabi ng mga magulang natin, mga nanay, dapat maghuhugas ng plato, ng pinggan. At dagdag pa nila, pag pupunta ka sa templo, dapat maglilinis ka rin ng sarili mo. Kaya siguro naaalala niyo po yung kwento ng Good Samaritan. Di po ba, nang mayroong nakahandusay na kapwa Hudyo, yung isang Hudyong papunta sa templo, kahit na siguro gusto niyang tulungan o hawakan yung kanyang kapatid na Hudyo, ay pupunta siya sa templo. Dudumi siya. Kaya naman, iniwasan na lang para makapunta sa templo. Sinasabi daw, ginagawa lahat ng ito ng mga Hudyo because they were very much aware of how sinful they are, how unclean they are before God, and how much they need to be cleansed from their sins. Kaya naman ang daming bawal. Ang dating mga utos ni Moises, sa paglipas ng napakahabang panahon, nadagdagan. Hanggang umabot na, hanggang naging 600 plus na, yung kanilang mga sinusunod na mga kautusan, ayon sa paglilinis. And all these customs, laws, rights, ginagawa nila, isa lang naman po ang dahilan, para maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos.
Totoo, maganda ang intensyon. Pero mahirap naman na manatili lang tayo doon sa mga bawal. Na sukat yung ating mga gagawin kasi iyon yung nakasulat. At minsan ay nagiging hadlang na sa atin para tayo ay maging mabuti, para tayo ay makatulong sa ating kapwa. Yun yung lesson na ating nakita sa kwento ng Good Samaritan. Sumusunod siya sa batas, ayaw niyang maging madumi bago pumunta ng templo, yun nga lang, hindi niya nagawa yung dapat niyang gawin, yung tumulong sa kapwa. Sabi nga ng Ebanghelyo, sa pagsamba ginagawa ng ilan, sinasabi na sa mga gestures, sa mga purification rites na lang, napukaw ang atensyon at nakalimutan na ang dapat na gawin. Mga kapatid, tanong sa atin, pag tayo ay nagpupunta sa simbahan, ano ba ang ating ginagawa? Meron kasi tayo mga kapatid na ang focus na lang ay ang sa pagkilos, sa mga steps, sa mga words na sinasambit, at naghahanap tayo ng mali, at kukunot ang ating noo, nakahamot ng ulo at iiling pag meron tayong mga nakikitang pagkakamali. Meron po mga taong ganyan, na lagi na lang nakikita ay mali. At ang Diyos na nasa harapan niya, patuloy na inaalay ang kanyang sarili sa banal na misa, hindi na nakikita. Hindi na sinasamba. Ang hinahanap na lang ay yung maling kilos, maling gestures, mali na nakikita. Kaya naman mga kapatid, let us examine ourselves. Do we have this habit? Ganito na rin ba tayo? Tanong natin sa ating mga sarili, sa mga pagkakataon na para bang puro mali na lang ang ating nakikita sa paligid. Baka naman hindi na tayo nalalayo sa mga Pariseo at Eskriba sa Ebanghelyo na ating narinig. Sabi ng Ebanghelyo, paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturing na utos ng may kapal. Sa ating pagsunod sa mga bagay nating dapat na sundin, ay tayo ba ay nananatili na lamang sa mga kautos na yan? O baka naman nawawala na tayo ng pagkakataon na gawin kung ano yung dapat nating gawin dahil sinunod na lang natin ang letra ng mga utos sa dapat nating gawin. Mga kapatid, totoo, magandang maging malinis. Totoo, susunod tayo sa mga dapat sundin. Pero meron din na itinuturo ang ating Panginoon na mga pagkakataon na kailangan nating go over and go beyond para ipakita natin ang ating pagturo at ang ating pagtulong sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng banal na misa na ito, sa ating pagsunod sa mga batas at mga alituntunin, totoo nga bang alam natin ang mga nakapaloob sa mga batas na ating sinusunod? Totoo nga ba ang intensyon na meron tayo sa ating mga pagkilos at paggawa? Nawa, ang pagtanggap natin sa presensya ng Diyos sa banal na misa na ito, magsilbing panlinis sa ating mga puso sa mga pagkakataon na tayo ay sumusunod na lamang sa mga bagay na gusto nating sundin at hindi na natin binibigay ang ating sarili. Nawa, as we continue to prepare ourselves for the feast of our patron, the Nativity of Our Lady, may we be inspired by the message of the life given to her. Ang mahal na birhen na hindi sukat lamang ang pagmamahal. Ang ating mahal na birhen na malinis hindi lang sa labas, kundi higit sa lahat
malinis ang kalooban. Amen.